Diyos ko po, naku po, just in, breaking news, nabigla ang lahat. Sen Amy Marcos, bumuelta na. PBBM, nabigla. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Okay, ayan. We are live ngayon sa ating YouTube channel. Ayon, syempre yung boses na to na ating matutunghayan ngayon at bibigyan ng reaksyon ay nagmula kay Sir Donmar TV. Ayan, syempre supportahan nyo din ng kanyang channel, no? Supportahan natin Sir Donmar TV. Subscribe din po kayo mga katunay. Tuloy natin. May panibago na naman tayong i-react ngayon. At ang una nating pag-uusapan, ano yun, Sir Donmar? Si Senator Amy Marcos. Balita, nag-trending na itong si Senator Amy Marcos ay nag-withdraw sa line-up ng kanyang kapatid na si Bongbong Marcos sa senatorial slate. Aba! 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 Una, si Lacson. Sunod, si Senator Amy. Sino ang susunod? Si Pacquiao? Naalala ko tuloy kay Pacquiao. Dati ang tapang, no? Noong 2022 election, no? Pag ako ang nanalong presidente, ipapakulong ko lahat ng mga Marcos. Tapos biglang nakipag-tandem kay PBBM, eh, no? Wala kasi yung kay Pex na, di wow. Kumbaga sumuka ka na, kinain mo pa, eh. Yo! Grabe! Wala ka isang salita, Paki, ha? Gusto mo boxing ka na lang. Bakit siya nag-withdraw? Bakit? Ayaw niya ba sa kay PBBM? Ayaw. Ano ba talaga? Bakit siya naging independent lamang? Pag-isipan natin yan. Siyempre, ito, magkapatid ito, eh. Ano ba sa tingin niyo mga katunay? Naiisip niyo ba naiisip ko? Kung hindi niyo naisip mo, naisip ko, ano nasa isip niyo? Sir Donmar, ano nasa isip mo? Namamangka ba siya sa dalawang ilog? Ayun! Usapan natin yan mamaya. Namamangka sa dalawang ilog. At kung meron pa tayong oras, pag-usapan rin natin, isa rin ito, si Lacson. Oh, isa pa yan! Ano ito katotoo na itong si Ping Lacson ay tumiwalag rin. Nag-withdraw sa kanyang line-up ng administrasyon sa senatorial slate. Isa-isa na silang nawawala. At merong sinabi itong si Lacson. Buong akala natin, maprinsipyo na itong taong ito. Pero bakit? Noong 2022 campaign, may parinig raw siya. May parinig raw. Itong siya kay PBBM. Yan, ipapakita natin yan kung ano yung mga statement ni Lacson dati na pinariringgan niya itong si BBM. Ngayon, nakipagkaalyado. Diba? Di namin may... Si Cayetano nga, nakipag-kompetensya pa kay PBBM nun. Yung tungkol doon sa bigas. Di ba nag-away pa silang dalawa? Parang ano yun, parang nagsasagutan sila. Tapos ngayon, close na sila. Yan. So yan ang mga pag-uusapan natin kasi ito po dami kasing kain-tae. Importante in the upcoming election sa 2025. Kailangan po malaman ng taong bayan kung sino po ang karapat-dapat nating papaniwalaan, yung may prinsipyo. Yun! Tama si Sir At yun ang iboto natin. At sino yung mga paiba-iba yung mga desisyon at prinsipyo, huwag nyo iboto yan. Wala, pera-pera lang yan. Mga yan. Okay? So, yan. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. Yan, 1, 2, 3, go. Okay, go. like and share para maraming like share, mga katunay also Donmar guys, TV. paki-subscribe, Ayan, paki-follow para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Right. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Go! Ayan, thank you very much. Ayan. So, ayan. Simulan na natin, ha? Yes. Ito, ang kapatid po ni Presidente Bongbong Marcos. Nagpalabas na si Bongbong Marcos ng kanyang line-up. At binanggit pa ni Bongbong Marcos si Senator Amy
na isa siya dito sa lineup. Pero heto yung balita. Yan ang balita. Senatorial slate of the Admin Coalition Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ayan. Sa Philippine Star, meron ng netizens na nagpost na nilagyan ng X mark. Okay? Nilagyan ng X mark ang pangalan ni Amy Marcos. X mark, ibig sabihin parang wala na. Ito ay line up ha? Line up ng presidente ng Pilipinas. Una, si Benhur Abalos. Gayon si Manny Pacquiao, Abigail Binay, Bong Revilla, Pia Cayetano, Tito Soto, Ping Lacson, Francis Tolentino, balimbing rin ito Francis Tolentino, Lito Lapid, Erwin Tulfo, isa pa ito, Camille Villar. Ayan. So, binasa ko ang balita. Bakit ba nag-withdraw itong si Amy Marcos sa So wala na si Amy Marcos doon. Wala na rin si Lacson doon. 'Di ba? Kasi hindi nabanggit ni Sir Don Mar. So yung dalawang 'yon is nagiging independent na ngayon. No? Up ni Bongbong, kanyang kapatid. Sabi ni Amy Marcos, mag-independent na lang siya. Kasi ayaw niyang merong, kasi kino-consider niya na kaibigan. Parang gano'n ha. Ito yung pagkakaintindi ko. Gumitna siya. Which is, napansin ko, this is a political strategy ni Amy Marcos. Yun Kasi kung magpapatuloy siya dito sa lineup ni kanyang kapatid, ni Bongbong, edi syempre, 0 vote siya kaagad sa mga Duterte diehard supporters. Obvious na yun. Ayun yung nakikita ni Sir Don Mar. Na may posibilidad din na ganun. 'Di ba? May posibilidad din na ganun. Kasi nga alam naman natin kung ano yung mga issues na kumakapit ngayon sa administration. Grabe yung mga issue. Kasi yung kay VP Sara nilalagyan ng issue, kaso nga lang hindi kumakapit yung issue na yun kay VP Sara. So yung issue nilalagay kay VP Sara sa administration kumakapit. So ang iniisip nila, doon nang gagaling lahat ng mga issue kay VP Sara. Ibig sabihin, syempre parang, ginagawa nyo lang yan para si VP Sara is matalo. Yung mga Duterte hindi paniwalaan, yung mga Duterte hindi panigan ng tao. Ang problema, no, hindi nila magawa na makuha yung loob ng mga tao. Kasi nga si VP Sara talaga parang iba yung attachment niya sa tao Ngayon kung meron mang isinisiwalat si VP Sara, may mga pruweba siyang ipinapakita. Ang kulang naman doon sa nagbibintang kay VP Sara is mga walang pruwebang ipinapakita. Ngayon, sa nangyayaring ganito, na naging independent si Senator Amy, hindi kasi may wawala sa isip ng mga tao na maaaring isipin siyang nagpe-play safe. 'Di ba? Play safe. Kasi kahit isipin na sabihin na, kaibigan kong mga Duterte malaki ang utang na loob ko sa mga Duterte. Pero hindi pa rin mawawala sa isip ng mga tao, blood is stickier than water. Siyempre, ang kapatid ay kapatid. Kumbaga, susuporta ka pa rin. Kumbaga, nung una pa lang, bakit hindi mo siya kinausap? Hindi ka kumilos doon sa mga nangyayari sa mga Duterte, di ba? Bakit hindi mo inawat? Hindi ka gumitna? Kumbaga, hindi mo pinahinto si Tambi. Diba? Kasi pwede mo silang suwayin Diba? Alam ko, idol ko si Senator Amy kasi. No? Idol ko yan. Kasi matapang siya matapang na babae siya. Yun ang mga gusto ko, yung matatapang na babae. Diba? Yun lang, yung mahanga ako Pero, ang nangyari is parang medyo natahimik si Senator Amy. Yun ang naging dismaya ng tao. Na imbis mo ayusin, syempre, problema yan ang utol mo, ng kapatid mo, tas yung pinsan mo. Ba't di mo kinausap? Bakit hindi mo inayos lahat kaysa nawasak yung unity? Diba? Dapat hindi ganun. Yun ang nangyari at iniisip ngayon ng mga tao. So, bakit ngayon bigla kang higit na? Yun ang hindi, kumbaga hindi sa akin ang gagaling yan. Kumbaga, binibigyan lang natin ng ng mga kwentong barbero. Basta binibigyan lang natin ng mga sinasenaryo, di ba? Kung bakit nagkakaganon. Kaya iisipin ng mga tao, naku, nagpe-play safe ka lang para manalo ka. Kasi nga alam mo na ang administrasyon, kung sino ang i-endorso nila, maaaring bumagsak ang boto. Di ba? Nangyari na nga sa Dilawan yan. No? Nung tumakbong senador, isang straight natalo. Isa lang ang nakapasok. Si Hontiveros lang.
Pero lahat straight talo. Parang mag-iisip ka, naku, baka matalo ko dahil may issue to, baka makakapit ako dito. Kaya, yun ang iisipin nila. Nagpe-play safe ka lang. Ngayon, ang iniisip nila dyan din, pero isip iniisip din ng mga taong nag-iisip. Na baka mamaya, pag nanalo ka, baka mamaya, bigla kang bumalik. 'Di ba? Kaya nga sinasabi, blood is thicker than water. Biglang, maging gano'n na. Tapos halimbawa, ito na yung impeachment kay VP Sara, ihahain na. Baka mamaya, isa ka sa bumoto, na-i-impeach si VP Sara. 'Di ba? Yun yung kinakatakot ng mga tao, Senator Amy, kaya sila nagkakaganon. Ngayon, paano mo sila hihilutin? Paano mo mapapaniwala yung mga tao, no, na nawala yung tiwala sa inyo? Paano mo sila mapapaniwala, maibabalik yung paniniwala nila na kahit naging independent ka, is hindi sila mag-iisip ng masama sa nagiging kilos mo? Pati kay Senator Lacson. 'Di ba? Kasi Senator Lacson, 'di ba? Inaano niya rin si PBBM, tapos biglang nandiyan, biglang lumabas yung mukha niya sa senatorial slate ng administrasyon. So mag-iisip din yung mga tao. O bira ka ng bira dati, tapos ganyan nandiyan ka. Diba? Kaya parang kakabahan na yung mga tao niyan, mag-iisip na yan. O, although kinakabahan din kayo kasi baka mamaya ang taong bayan hindi konsintihin ng mga ginagawa nyo, hindi kumampi sa inyo. 'Di ba? Matalo kayo. So nag-independent kayo para ayun ang maging solusyon, pero tingin ko parang ka-question pa rin talaga. 'Di ba? Kailangan talaga ng mga tao, bawat kilos may pinapatunayan talaga. Patunayan mo nga, parang ganoon. Kung talagang ano ka, ito Senator Amy, ako naman mag-a-advise. Sinasabi ko lang dito, yung maaaring isipin kay Senator Amy ng mga tao, kaya siya naging independent. So ito na lang gawin mo, Senator Amy, para hindi ka na pag-isipan. Sumali ka na lang sa senatorial ng mga Duterte. Ayan. Kung makipag-line up rin siya dito sa mga Duterte supporters, ayun, sa PDP o kung sino man ang kanyang susuportahan, 0 vote rin siya. Nako! Sa mga loyalista. Na magagalit rin ng mga loyalista sa kanila. So, ang ginawa niya, independent na lang siya. Ayun, yung sinasabi, baka isipin, play safe. Ang mangyayari naman, kapag nandiyan siya sa administrasyon, senatorial slate siya dyan, kandidato siya, magiging 0 vote siya sa mga DDS. Kapag lumipat siya sa mga Duterte, magiging 0 vote siya sa mga loyalista. Hindi, Sir Donmar, mas maganda na rin doon. Malalaman, kung nga sa Duterte siya, malalaman kung gaano karami ang sumusuporta sa mga Duterte. O sa kasakaling manalo si Senator Amy. Kaso nga lang yung sinasabi ko nga kanina, maaari bang pagkatiwalaan si Senator Amy pa? Dahil sa nangyari kay VP Sara, nung si VP Sara ay hininga ng tulong na tumakbong Vice President ni PBBM, tapos nung nanalo na is pinabayaan na si VP Sara. 'Di ba? Maaari bang mabura sa isip ng mga tao 'yon, lalo na sa mga DDS? 'Yun ang problema doon. Maaaring isipin din kay Senator Amy, kung susuporta yung mga DDS sa kanya, manalo siya, maging senador siya. Paano kung bigla siyang bumaliktad? Yun pa yung isa na maaaring isipin sa kanya. Kaya mahirap talaga yung magiging kalagayan na Senator Amy. 'Di ba? Kayo, kung magiging independent ka, is bahala na kayo kung sinong boboto sa akin. Parang gano'n na lang yun. 'Di ba? Manalo matalo, bahala kayo. Siya. Kasi ang paliwanag niya, ayaw niyang makipag line up dito sa administrasyon ng kanyang kapatid o line up ng kanyang kapatid kasi ayaw niya ng gulo. Kaya yan ang naiintindihan ko sa kanyang sinabi. At sinabi pa niya doon, umiwas siya na merong magtatampo ng mga kaibigan niya. Siyempre, kaibigan siya ni former President Duterte. Siyempre, kaibigan siya ni VP Sara. Diba? Sabi naman ni VP Sara, mismo si VP Sara, inamin niya, magkaibigan silang dalawa. So siguro, itong pag-withdraw ni Senator Amy Marcos, kinonsider niya ang feelings ni VP Sara. Okay?
Pero ang nabasa ko sa comment section, wag na tayong magpapabudol kay Amy Marcos. Yan ang sabi. Yun lang. Ako, no, sabi nga dito, ang dami. Wag na tayong, alam mo, Senator Amy Marcos, ito yung natatakot ako para sa inyo. Baka, hindi ka iboboto ng mga loyalista at hindi ka iboboto ng mga DDS. Yun yung sinasabi ko. 'Di ba? Maaaring ganun yung dalawa ng yun. Parang ito si Senator Amy talaga, kung walang naging problema sa mga Duterte at sa mga Marcos, malakas to si Senator Amy, mananalo talaga. Marami pa nga nagpupush yan, maging Vice President ni VP Sara. 'Di ba dati, ng mga bago-bago pa, yung okay pa sila. Kaso nga lang ngayon, medyo yung pagkawala ng tiwala, alam natin may mga loyalists na nawawalan ng tiwala kay Senator Amy. May mga DDS din na nawawalan na ng Senator. Na nawawalan ng tiwala kay Senator Amy, di ba? Nawawalan na. So, yung pagiging independent niya, tingin nyo, mga katunay, magwo-work ba? Di ba? Magwo-work pa ba yun? Talagang ang dami ng tao ngayon na may mga negative comments kay Senator Amy, hindi katulad dati, na talagang positive comments yung mga nangyayari. Kawawa ka, Senator Amy Marcos. Kung ako pa sa inyo, wag ka na lang tumakbo. Ito ako kasi I don't know lang kung ano ang magiging resulta nito. Yes. Kasi dapat kaming taong bayan, Senator Amy Marcos, ito yung aming sentimiento at ito yung aming tanong sa inyo. Saan ka ba talaga? Di ba? Hindi pwede, Senator Amy Marcos, na mamamangka ka ng dalawang ilog. Yung sinasabi ko, kailangan patunayan ni Senator Amy talaga kung ano talaga siya. Kasi napakahirap talaga ng kalagayan niya. Yan ang mapag-iisipan siya na namamangka siya sa dalawang ilog. Mahirap talaga yan. Kailangan isa lang talaga ang pipiliin mo dyan. At kung sino yung mapipili mo na papanigan, is paninindigan mo talaga yun. Ang hirap kasi, halimbawa, kumampi siya sa mga Duterte. Sumama ako sa senatorial nyo, nanalo ko, tapos bigla niyang tinalikuran yung mga Duterte. Ang sakit na sasabihin sa'yo na wala kang utang na loob. 'Di ba? Ganun yun, masakit kay Senator Amy yun. Na ibaba siya ng mga tao ng ganun. 'Di ba? Bigla siyang bibirahin. Ngayon, kailangan panindigan mo talaga. Kung Duterte ka, Duterte ka. Kung Marcos ka, Marcos ka. 'Di ba? Kung ikaw nandiyan ka sa administrasyon, panindigan mo na. Kahit maraming issue to, kung mananalo ko, mananalo ko, kung hindi, hindi. 'Di ba? Kasi pag nasa independent, medyo ganun-ganun yan. Iba kasi yung independent na ayaw mo sumama sa partido pero hindi ka kasama sa issue. Ang problema kasi kasama sa issue si Senator Amy. Si Lacson kasi medyo hindi siya kasama sa issue Wala naman Kaso nga lang, ang naging issue kay Senator Lacson is nasama siya agad, doon agad siya pumanig sa administrasyon. Lumabas agad yung picture niya doon. 'Di ba? Yun agad. Hindi agad siya nagsalita na independent ako. Wala akong sinasamahan. Kaya mapapag-isip din sa kanya yung tao kahit hindi kasama siya sa issue. Depende na lang doon sa ibang mga politiko na talagang independent talaga tatakbo. Na wala talagang pinapanigan. Yun, maaari pa silang may pag-asang manalo at hindi sila mapag-isipan ng kung ano-ano. Hindi pwede yan. Dapat piliin mo. Saan ka ba talaga? Sa prinsipyo ni VP Sara? O dito ka sa prinsipyo ng kapatid mo kasama itong si Tambaluslos? Dapat malaman niya ng taong bayan. Itanungin mo, Sir Donmar, ano ang prinsipyo ni Manny? Yabang-yabang pa kasi ni Manny Pacquiao, ni Idol Alam nyo ako idol ko si Manny sa boxing. Diba? Ewan ko ba kay Manny kung bakit tumakbo pa sa sa politika. Hindi naman na kailangan tumakbo ka sa politika, Sir Manny. Unang-una, mayaman ka na. Sikat ka sa pagboboxing, nire-respeto ka. 'Di ba? Hindi mo na kailangan maglingkod sa bayan kasi iba, maglilingkod ako sa bayan, tatakbo ko sa politika. Hindi mo naman kailangan maging politiko para maglingkod ka sa bayan. Para i-dedicate mo 'yung sarili mo. Makatulong ka sa tao. Kahit ikaw lang makakatulong ka sa tao, mayaman ka 'Di ba? Mayaman kang tao. Si Willie Rebillame nga tumutulong 'di ba? Wala sa May mga artistang tumutulong na mga kilalang tao pero wala sa politika. Sa tingin mo, Senator Amy Marcos, sino ang tama? Si VP Sara o dito sa mga kapatid mong at kamag-anak mong si Romualdez? Dapat magpili ka ng dalawa. Kasi taong bayan rin
Pero mas masakit ang impact nito kay PBBM. Syempre, kapatid yan eh. No, kung sasama siya sa Duterte at papanigan niya yung mga Duterte, maniniwala siya doon sa mga Duterte, yung paniniwala, susuportahan niya. Masasaktan si PBBM. Syempre, ultimo kapatid mo, 'di ba? Ayaw sa iyo. So kung si Senator Amy may nakikitang ganyan, ibig sabihin may problema talaga kasi nag-independent siya eh. 'Di ba? Mga taong bayan na gusto ang mga Duterte, meron ring mga ilan dito gusto sa mga loyalista, so dapat ikaw may prinsipyo ka. Dapat malaman namin, ha? Kung sa tingin mo mali ang mga ginagawa ng kamag-anak niyong si Martin Romualdez, edi pumunta ka dito sa panig ng Duterte. Di ba? Kung sa tingin mo mali si VP Sara, edi pumunta ka dyan. Dapat may baruganan ka, sa Bisaya pa. Dapat may prinsipyo ka. Stick to your what you believe is right. Di ba? May punto si Sir Don Mardon. Kaya hindi pa pwede maging independent si Senator Amy. Kasi nga, kasama siya sa issue. Kaya napakalabo talaga. Maraming magagalit sa kanya. Di ba? Maraming nagagalit, maraming naiinis. Maraming negative comments. Walang nagiging positive comments. Kahit sabihin natin na nag-independent si Senator Amy, is marami pa ring negative comments. Hindi ko nga alam kung halo-halo yun, kung merong loyalist doon, kung merong mga DDS doon, mga nagko-comment na yun. Di ba? Hindi pwede yan sa amin ng taong bayan na paglalaruan mo kami, na hindi ka kaalyado ng kapatid mo, hindi ka rin kaalyado ng mga Duterte. Gumitna ka lang, independent ka lang. So obvious ka na. Ha? Napaghalataan ka na namamangka ka sa dalawang ilog, ganun ba? 'Di ba? Kasi hindi natin maiiwasan na meron talagang mag-iisip ng ganyan kahit ano pang sabihin mo. Amy Marcos. O, ito pa ha. Hahanga kami sa inyo o bibilib kami sa inyo, Amy Marcos, kung hindi ka tatakbo. Kung totoong ayaw mo ng gulo, wag kang tumakbo. Sige, wag kang tumakbo. Kasi, may isa pa yon, may punto pa yon. Kung talagang gusto mo lumabas na sa gulo. O sige, pahinga muna ako. Total, mainit kayong dalawa. Lalabas na ako sa eksena. Ganun yan eh. Para hindi ka na mapag-isipan. Tama yung payo din ni Sir Don Mar. Kasi, syempre, advice lang to eh. Kay Senator Amy. Kasi, di ba, nakakaawa din si Senator Amy sa nangyayari. Hindi niya alam kung kanino siya papanig. Hindi niya alam kung paano sasabihin niya sa kapatid niya. Hindi niya alam kung paano sasabihin niya sa mga Duterte. Di ba, mas maganda, ayun talaga. Lumabas ka na lang. O saka na lang ako kakandidato. Pag tapos na yung away nyo. Di ba? Meron pa namang 2028 eh. Senator Amy, kumbaga kasi mainit talaga ngayon eh. Sobrang init. Grabe. Kapag ikaw sumalang ka kaagad, pwede ka mapaso eh. Kailangan palamigin mo muna yung sitwasyon para madali mong hawakan yung mantikang kumukulo. Diba? Kasi kung yun ang reasoning mo na ayaw mo ng gulo, huwag kang tumakbo. Gumit na ka. Pero huwag mong gamitin ang taong bayan na tumakbo ka, ha? Na hindi namin makikita kung ano ba ang tunay na prinsipyo mo. O sabi pa nga ng iba, plastic ka. Oy, Jane Bramblett, hello po. Ayan, yung ating moderator. Ha? Dapat namin ng clarification, Senator Amy Marcos. Hindi pwede sa taong bayan na lagi na lang tayong niluloko. Ang ganda-ganda ng sawang-sawa na yung taong bayan sa ganun eh. 'Di ba? Sa nangyari ngayon, 2022, 'di ba? Parang ang dami nang nadala. 'Di ba? Kaya hindi mo kaagad mapapaniwala yung mga tao ng ganyan eh. Na madali silang hilutin dahil sa ganyan, independent ako. Yung maniniwala agad yung mga tao, kita nyo, 'di ba? Ayaw niya kay PBBM. Mukhang tutol siya, nag-independent. Hindi mo kasi mapapaniwala agad yung mga tao na gano'n. Kailangan talaga is patunayan mo kung bakit ka nag-independent. Kung ano talaga yung nasa puso mo. Sino ba ang mas matimbang sa'yo? Hindi kasi matatapos ang magiging kay Senator Amy, ang mga batikos, ang mga puna, ang mga negative comments, hanggat hindi niya pinapatunayan kung kanino talaga siya naniniwala. Yun. Ang mga plataforma nyo, ang grabe ng mga sasabihin nyo, gano'n na naman, as usual. Ha? Ito, Benhur Abangus. Ito si Benhur Abangus. Kumbaga makakadinig na naman tayo ng mga words of wisdom. Kapag ako ang nanalo, ang bayan natin ay magiging masaya. Lahat tayo ay giginhawa. Antayin nyo ang ayuda kong 20K. Malos, dyan natin makikita na. Ano kaya naman kaya yung mga madidinig natin? I-analyze ninyo.
Yung mga ginagawa ni Benhur Abalos sa DILG, yung pagdakip kay Kibuloy, kung sino-sino. Sa akin, si DILG Abalos, si Benhur Abalos. No? Okay na lang sa akin, Sir Abalos, mag-manage ka lang ng mga kabayo. Pero gagaling na mga kabayo mo, hindi talaga. Ako, mga kababayan, karerista din ako. Karerista ako. Isa ako sa may mga paborito, sa mga kabayo ni Benhur Abalos. Diba? Malay mo, bigla akong kausapin ni DILG Abalos. BT, bibigyan kita ng isang magaling na kabayo, regalo ko sa iyo. Bumaliktad ka, sa amin ka kumampi. Ano kayo magdidesisyon ko, magkakaroon ako ng kabayo. Yung pinakamagaling na ibibigay sa akin ni Abalos. Grabe. Kasi gusto ko magkaroon ng kabayo. Tapos ilalabang ko yung kabayo ko. Bakit maririnig niyo ako mga katunay na tinitira ko na yung mga Duterte. No? Sabihin niyo sa akin sa comment, walang yaka BT, no? Nabigyan ka ng kabayo, no? Yung mga issues noon, kinuha nila si Alice Go, yun pala, may plano. Di ba? Manny Pacquiao, Bong Revilla, sa tingin niyo, iboboto pa ba natin ito? Pas muna. Kay Bong Revilla, mag-artista na lang siya. Tsaka si Manny, may malapit naman siyang laban. Kailangan mag-concentrate na lang siya sa laban niya. Tito Soto, ito yung akala ko. May prinsipyo ito. Francis Tolentino. Ayaw namin ng mga politiko. Erwin Tulfo. Ay, nako. Yung si Ka Erwin, medyo, ewan ko ba? Parang nawala yung tapang. So, kayo nang humusga. Ako na magsabi sa inyo, kayo nang humusga. Dapat nyo bang iboto itong mga taong ito? Kung gusto nyong mabudol ulit. Kung gusto nyo ng promises are made to be broken, iboto nyo itong mga taong ito. Pero kung gusto nyo ng taong may prinsipyo, may malasakit, wala nang iba, doon na tayo sa proven and tested. Ang mga Duterte po. Ayun, natating natunghayan ng video na nagmula kay Balitang Pinoy TV at syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon. No, na si Sir Donmar TV. Ayan mga katunay, kayo, kanino ba kayo? Diba? Kayo ba'y naniniwala sa mga nangyayari ngayong panahon na to? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.